We are Kayakap Fam. Be one of us. Hindi pa man lumalabas ang haring araw. Nagbiyahe na kami papuntang Barangay Talinga, bayan ng Huban, Sorsogon. Dito sa tulay na to, malalaki at may ingay na sasakyan ang dumadaan. Ngunit hindi natin alintana na sa ilalim para nito ay may bahay ng mga katutubo. Sa maliit na bahay na ito, dito nakatira ang pamilya. Ayan, isang maliwalas na umaga sa ating lahat, mga kayakap. Ako po palang inyong lingkod, Kuya Kenz TV, kayakap mo sa hirap at ginhawa. Kung mapapansin nyo po, mga kayakap, nandito po tayo ngayon, malapit po sa tulay. At mayroon po tayo dito, beneficiary sa Barangay Talinga po, bayan po ng Huban, Sorsogon. At kung mapapansin nyo, mga kayakap, sila po yung na-vlog natin nung nakaraan, yung mag-asawa po na Aita, katutubong Aita po, mga kayakap, na nagtitinda po at naglalakad sila sobrang layo. Kaya pinuntahan po natin, mga kayakap, para malaman po natin kung paano po sila nakapunta dito at kung paano po sila namumuhay. Kasi yung mga katutubong Aita po, mga kayakap, ay sanay po sila sa mga bundok, pero paano po sila napunta dito sa Patag, yun po yung alamin natin kila nanay at tatay. At yun, kanina pa po pala kami dito, alas 4 po kami ng madaling araw nagbiyahe para maabutan po natin sila, kasi sabi po nila nanay, nagtitinda nga po sila, yun po yung pinagkukuhanan nila ng makakain. Kaya inagahan po namin, pagdating namin dito madilim pa po at inantay lang natin magliwanag para makita po tayo nila nanay at tatay at makilala. Ayan, mga kayakap, samahan nyo po ako at sabay-sabay natin alamin kung paano po sila namumuhay sa lugar na to. Ako po si Romeo Barso, galing kami sa San Andres, nagpunta kami dito maghanap buhay kay ganitong buhay man, kumisan kung saan kami rating paninda kay mga ganyan ay mga posilas namin, kuminsan gawa kay graba baga sir nagakuan sa tubig kuha doon sa graba, ilagay dyan para kung may magakot maka pira man. Kuminsan wala man naghahakot sir, kuminsan kulang-kulang man kami sa pagkain, ay mahirap ang buhay. Napaaral ko pa ito sila, mamaya pauwi naman sa Legazpi, pamasahe na naman. Ay bahaya ngayon ang pamasahe. Kuminsan na-steady sila dito, kuminsan ilan araw bago makauwi ay nag-aipon pa kami ng pira baga papuntang Legazpi man. Naguha lang kami sir doon sa gubat yung mga ganitong mga kahoy para magawa si tubo. Nagpaalam man ako sa kapitan na kung pwede dito magtira, payag man siya. Sabi ko, pagka mauwi mo kami sa amin. Ako sir, si Rosemary, mga ining lahi namin, mga Ita, galing kami Iloilo, ati-atihan kami. Sige, ang tinda namin ng mga gamot, nakapunta kami dito sa Bicol. Binigyan man kami ng gobyerno ng bahay doon sa Santo Domingo. Kaso lang, malaki ang bahay namin, kaso wala kami pagkain. Yung mga Ita, sige, ang lakad niya lakad. Kasi kung hindi makalakad ang mga Ita, nagkakati ang mga bisis namin. Gusto namin lakad niya lakad, hanap buhay. Sige, ang paaral namin ng mga bata namin. Kung nakaabot-abot kami kung saan-saan nga lugar, hanap buhay para mabuhay ang mga Ita. Ayan, mga kayakap, at puntahan na po natin si nanay at tatay, at nandyan po yung isang anak po nila na nag-aaral din po sa Tabaco. Ayan, puntahan na po natin sila nanay. Ayan, good morning tay, nay. Ayan, dito po si tatay.
Naalala mo kami, tay? Oo. Nung nagkita tayo sa bulan. Opo, ito po si tatay. Ito po yung nakasama natin doon sa Bulan Sorsogon. Oo. Yung nakausap po natin na nagtitinda po ng ano yun, tay? Porsilas ba? Porsilas po, nandun po sa loob, mga kayakap. Ayan. Kayo po nagawa niyan, tay? Oo. Yung kagaya ka ito. Ayan, ito po mga kayakap. Dito ko po nakilala si nanay at tatay. Nagtitinda po sila nito. Nag-iikot po sa barangay ng Bulan po, ano? Oo. Opo. Anong oras po kayo nung nagpunta doon? Uy, maaga po, sir. Maaga, mga madaling araw po. Oo. Yan. Kasi nagbiyahe din po kami madaling araw. Tapos nagdating po kami dito, madilim pa. Kaya inantay muna namin magliwanag. Kasi interesado po kami na malaman yung buhay nyo po. Kasi kayo lang po dito yung Aita po ano? Oo. Sa Sorsogon. Opo. Ayan, si tatay. Paano kayo tayo napadpad dito? Pagtinda lang kayo, sir. Nito na... Oo. Kahit kung doon man sa Santo Domingo, wala man kami hanap buhay. Opo. Nag-hikap kami makapunta dito para makalako ng mga... Bali ito po talaga yung produkto ng mga Aita. Oo. Gawa po talaga, sariling gawa. Oo, gawa namin. Wala ang hanap buhay ang mga isa, ganyan lang. Buti po may nakukuha kayo nito na mga kahoy po dito. Mga herbal po ito, ano? Oo. Bukid ng Bali dito na rin po ito ginagawa. Oo. May mga sample po kayo tayo. Oo. Tara na Ng mga ano? Dito, sir. Kunin ko, sir. Ay. Ayan, yan po yung mga example nila tatay. Ito. Ah, Santuara yan, sir. ito po. Oo. Saan man po ito na kukuha tayo? Ako'y ba, sir? Kuiba. Oo. So kayo po yung nagkukuha din? Oo. Ah, Ginapasok namin yung ito sa po, kuweba. ano po ito? Yung langis. Langis. Ginapasok sa... Yan, ito pala yung mga proseso mga kayakap yung ginagawa nila Pati tatay. yung ito, sir, na ano, yarn ito, sir. Opo. So kailangan po talaga ng puhunan po ano? Oo. Ginabili Ayan. man namin ito, sir, ang yarn kag ito. Ito ma. Oo. Ninuno nyo po. yan, sir, May- parang asin yan. Kung minsan nagkakuha kami yan sa loob ng kuweba. Ito po. Oo, sa parang asin yan, sa tuwara yan. Saan kuiba po, Nay? Sa Daraga. Sa Daraga. Dalaga. At sa Ilak, sir. Nakatanduanis. Ah, Yung laman yan, sir, kag ito, parehas lang. Ay, ito po. Oo. Kaso lang, sabi ng iba, gusto man nila maisabit. Ginawa namin ganito. Ginagawang kwentas po ng Oo. iba. Ito sa kamay. Mahirap po gawin yan, Tay. Oo, mahirap. Masakit dito, sir. Oh. Kay, kung minsan, pan ka man, Opo. mga 20 nitong piraso, lakad-lakad ka naman. Kahit Pero- masakit sa likod. Tsagaan nyo po ano? Oo. Dahil may pinapaaral po kayo. Oo. Yan, nandito po yung anak ni nanay. Yan, si nanay. Anak po yan ni nanay. Anong pangalan mo, te? Agwa? Ay, ganda ng pangalan ni ate, ano? Agwa. 15 years old ka pa lang po. 14 years old, ayan. Nag-aaral po siya sa Tabaco. Ano, tay? Santo Domingo. Santo Domingo. Nandun din po yung mga kasamahan niyo? Oo, marami kami doon, sir. Santo Domingo? Oo, sa may San Andres. O bali, napunta din po kayo doon? Oo, doon kami, sir, nag-uwi. Taga doon kayo talaga? Oo. Nagpunta. So, pero sa Iloilo meron din. Oo, ay, sus, Doon may marami po. Oo, doon nakaramihan. Kaso lang, sir, yung kasamahan namin sa Iloilo. Opo. Bukid. Bukid po. Oo, bukid. Mga mataas nga bukid. Nakatira yung mga ita doon. Nandun pa po sila ngayon, Oo. Nay. Kasi, sir, yung mga una nga mga ita, daw, dahil pa na civilized, takot pa sa mga tao, takot pa sa mga sasakyan. Ah, yung ibang kasamahan nyo po, parang di pa po sila sanay na maki-socialize sa ibang... Oo. Kami, kwenta daw, parang na civilized na ikot-ikot namin. Opo. Sa nga lugar. Parang nasanay na po kayo Oo. na makicommunicate po, ano? Ayaw na kami, sir, magtanim sa mga duma sa bukid. Opo. Hindi makapansa pa namin. Minsan mga madulas yung pagkilit yun nga na. Madulas na. Oo. Doon po kayo nakuha ng mga ginagamit nyo po Oo. dito. Mga, Yun pala mga kayakap, yung karamihan po talaga ng Aita nasa Iloilo po. Pero ngayon nasa Santo Domingo. May mga kamag-anak po kayo dyan? Oo. Bakupan sila, sir, mga 25 pamilya.
25 po. Ganito din po yung mga bahay nila. Yung binigyan na sila ng relocation, sir. Binigyan kami ng gobyerno. Kasi Kayo dati po. sir, nakatira kami yung ganito. Opo. Rason sa baba ng bulkan. Anti magputok ang bulkan. Delikado po. Magbagyo. Kung minsan, maraming nga mga ita patay, nakaraanod sa tubig. Yan, naawa siguro ang gobyerno sa amin. Yan, binigyan kami ng winter relocation. Kaso lang, maganda gani ang bahay. Kaso lang, ang tiyan, walang laman. Kung hindi ka magsikap. Walang hanap buhay po doon. Wala ka man na taniman. Wala. Opo. Kung minsan, ginabigyan kami ng mga pulis ng mga pananim. Kaso lang doon, mo ilagay sa terrace. Kasi delikado po. Oo, ilagay mo sa sako. Opo. Magtanim ka doon, ilagay mo doon sa taas. Wala naman kami matanuman. Bait, ano yung yung dahilan ng pagkamatay ng mga ita dahil sa pagsabog ng bulkan? Oo, yung bagyo ng Riming. Pag bagyo ng Riming, sabay ang bagyo, sabay man ang pagputok ng bulkan. Kaya relocate po kayo. Oo. May bahay po sana kayo doon? At bahay namin noon, ganito, Opo. kubo sa panman ng dike. Kaso lang sabi namin, hindi maabutan kami ng baha. Tubig. Tubig Opo. pagputok ng bulkan. Opo. Ante, dahil takbo na. Nakaraanod pati yung mga bata, ng mga maliit. So, napansin ko lang po, Nay, kapag mga katutubo pa, native po talaga yung mga bahay nila, no? Oo. Ganito po talaga. Oo. Ganon din yung mga Madi-tribe po sa Dait, ganito din yung mga Sa bahay amin gani, nila. sir, doon sa Santo Domingo, malaki ang bahay namin. Kaso Opo. lang, kung minsan nagaguyod kami ng banig namin, doon kami matulog sa lupa. Talagang naghahanap kami ng... Parang sanay na po kayo, ano? Oo. Sabi ng gani ng mga tao, malaki ang bahay ninyo, bakit dyan pa kayo nagtutulog sa luwas? Sabi ko, ay maganda yung sa lupa. Guyod-guyod ng Pagdating mga po ita ng banig. ninyo dito, Nay, pagdating po ninyo dito, wala pa po dito nakatayong bahay. Wala. Diyan na kami nagatulog, sir, sa diki. Diyan po sa baba? Ay, Dito dito lang sa po, oo. may kanto? Oo. Diyan lang kami abot dito. Ang Opo. mga ita nag-ligid-ligid, pati ang mga mamaliit yung mga bata. Opo. Ay, madami po kayo dito dati? Oo. Naguruyan na siya. So, dun po pala nag-aaral si Ate Agwa sa barangay Santo Domingo po. Oo, bayan yun. Bayan, Santo Domingo. So, bali, dun po siya nag-aaral. Paano po siya nagpunta dito? Kasi kung wala eskwela, bakasyon, nagapunta sila dito. Pagka may eskwela naman, Sino po kasama ni Ate Agwa? magpunta dito. Opo. Siya lang. Ay, kaya mo na? Ay, Kaya. kausapin lang po natin si Ate Agwa. Ayan, ay. Ayan mga kayakap, ito po yung anak nila nanay, si Ate Agwa. Saan ka nag-aaral, ate? Santo Domingo. Santo Domingo. Anong grade mo na? Grade 7. Grade 7? So, bali may mga kamag-anak din kayo dun, ano? Dun ka nakagtutulog sa kanila? Hindi, may bahay din. Bahay din? Ay, may bahay din kayong sarili doon? Oo. Anong pangarap mo? Teacher? Ayan, pangarap po ni Ate Agwa maging teacher. Ayan. Para matulungan din yung mga kababayan nila. Kami gani, sir, hindi kami marunong magbasa, hindi kami marunong magsulat. Kayo po. Oo. Ayan. Buti yung mga anak nyo po ay sinisikap nyo mapag-aral po, ano? Sabi ko, hindi kayo magaya sa amin, nga mga mangmang. Opo. Hindi naman po, madiskarte po kayo. Iba-iba lang yung ano talaga. Yung diskarte sa buhay. Mga boss, tanong ako, sir, saan yan punta? Ganyan nga pabulan, no? Opo. Pero ikaw, alam mo na yung sakayan. Magkano yung pamasahe nyo pag napunta ka doon? 150? Papunta lang doon? Malayo yun? May lakarin pa? Legazpi? Tapos Santo Domingo? Tricycle na lang papunta doon? Jeep? Jeep pa. Paano ka natuto magbiyahe na mag-isa lang? Nagtawag ako kay ma'am. Kung paano yung pagbiyahe, kung ano yung sasakyan? Binasa mo na yung bus, kung pa saan. Yun yung binabasehan nyo? Ayan mga kayakap, buti na lang po yung mga anak nila Nanay Rosemary po, ano? Nanay Rosemary ay marunong na po magbasa. Sabi nga ni Nanay, di po sila namulat na
marunong magsulat po Oo. tapos marunong magbasa. Buti yung anak po nila ay may mag-guide po sa kanila. Oo, yan lang ang guide. Opo, para malaman po nila yung mga bagay-bagay po dito sa lugar kasi di naman po sila sanay dito at sanay po sila sa kabundukan. Napunta lang po sila dito dahil sa pagtitinda po ng mga bracelet na ginagawa po nila. Grade 7 ka na ngayon ano? Saan ka nag-elementary doon din? Doon. May kapatid ka pa? Asan? Doon naiwan. Naiwan. Nag-aaral din? Babae? Yun yung 15 years old na 13. ay 13, ikaw 14. Ayan. Baka magjowa ka agad. Ayan, tulungan mo sila nanay mo na makaahon din. Nagtitinda ka rin yan? Pero nagsasama ka rin kila nanay dati. Nung maliit pa siya, nay, sinama-sama niyo Ay, po. sama-sama yan. Paghanap buhay po ano? Hawak man sila ng ganyan eh. Opo. Ayan, ito po yung bahay nila nanay. Natulog din dito, te? Hindi. Hindi nga. Ayan. Bali, grade 7 na po si Ate Agua. Ayan, ano apelyido mo, ate? Baros. Kay tatay mo rin? Ayan. Kahit di po kayo kasal, okay lang po yun, ano? Nagamitin yung Ay, yung apelyido. ginagamit ko kasi, Salvio. Salvio nga po. Yung sa tatay niyo po yun. Oo, sa tatay ko. Yan po, yung buhay nila nanay dito. Sa tuwing anong araw ka napunta dito? Ano yung Sabado ata. Sabado. Tapos, pag linggo, balik ka naman. Balik ka mamaya. Oo. Oo, yan mamaya. Biyahe ka naman pala. Tapos pag Sabado naman, uwi ka naman dito. Nami-miss mo sila mama mo. Kaya nabalik-balik ka dito. Gano'ng kahirap yung buhay na nalalayo sa magulang? Mahirap din kasi pag naiinggit sa ibang tao, nakakasama nilang nanay. Grabe mga kayakap. Pag nakikita mong kompleto sila, ano? Ayan. Kung may pagkakataon lang sana na dito lang kayo, gagawin mo. Kaso kailangan mo mag-aaral, ano? Anong ginagawa mo pag namimiss mo sila mama mo, papa mo? Doon lang sa bahay. Naiyak ka? Naalala mo sila? Ano yung mga naalala mo kapag malayo ka sa kanila? Minsan hindi na lang lumalabas ng bahay. Hindi ka nalabas pag naalala mo sila? Ayan. At nasanay ka kasi na kasama sila. Kaya nauwi-uwi ka pag walang school. Yung paaralan nyo dun, halo-halo yun? O pang ano lang, katutubo lang talaga? Hindi, halo-halo. Halo-halo. Kasi may ibang barangay na yan, na may katutubo school din. Oo, Opo, meron din po dun sa Dait. sa Dait. Pati dito sila sa Samar. Opo. Buti di ka naman nakakaranas na anuhin kanila, maliitin, Nakakaranas din. na minamaliit kanila. Ano yung sinasabi? Mga ano doon, mga agta. Ano yung ginagawa mo Wala. pag naririnig mo yung mga gano'n? Hinahayaan na lang sila. Kasi, kumbaga, wala naman silang pakialam kung ano yung lahi na meron kayo, di ba? Kasi Pilipino naman tayo. Kayo nga yung pinaka-original na Pilipino. Pero wag mo lang pansinin yan. Sabi nga, kung may pangarap ka sa buhay na makatulong, wag mong papansinin yung mga tao na sinisiraan ka. Kasi di mo maabot yung pangarap mo kapag nagpa-apekto ka sa kanila. Mga kaklase mo rin? Ilan kayo yung nag-aaral doon na katulad mo? Mga Aita din? Madami. Madami? Mga kaklase mo rin? Hindi. Hindi, iba-iba rin kayo ng ano? Bali yun pala yung mo nararanasan, binubuli ka rin nila. Buti di man nalalaman ng teacher mo. Pag mauwian na, yun yung sinasabi nila. Pero may mga kaibigan ka naman na katulad namin, ng mga taga rito sa Bicol. Yan, si ate po ay 14 years old po. At dito ka talaga nakatira? Yung kapatid mo? Doon sa San Andres na yun. Kulang niya, namimiss din sila mama mo. Tumatawag na lang sa cellphone. Yung pag-aaral mo, di ba kailangan ng mga baon? May mga nagbibigay din ba? Scholar, kumbaga? May tumutulong. May binibigyan ka rin? Dati may scholar kami pero yung nag-grade 7 na kami, wala. Yung sa purpose yata yun. Hindi, iba.
Eh di kayo kasabay sa 4-piece? Kasabay. Kasabay kayo? Hanggang ngayon? Hmm. So nakakatulong din yun ano? Pag nag-college ka, saan mo plano mag-aral? Diyan ulit lang saan. Santo Domingo ulit? Oo, mayroon na. Meron po doon, Nay? Meron na din kayong mga kasamahan na nag-graduate na din? Meron. Nakatapos na rin ng pag-aaral? Si Kuya. Kuya mo? Kapatid mo? Yung sa una yun, Nay? Oo, mayroon na. Opo. Ayan. Ilan anak mo, Nay, sa una? Ning 5. Opo. Buti ano po sila, close. Yung dati, sir, yung anak ko nga bakla, nakatapos dito sa siguran. Kasiguran po. Oo, Ano po yung, tinapusan? Midwife. midwife. Midway po. Oo. Saan po ngayon? Ay, sa Manila, nagatrabaho. Pinapadalan po kayo? Oo. Buti Kaso lang, nakatapos hindi man na. ako sir ginapadalhan doon sa tataya, sa Santo Domingo. Sa tatay niya nagpapadala? Oo. May Kasi tapos na ining po gusto ng mga dati ng mga pulis, tutulungan siya pagka pulis, ayaw siya. Gusto yan, midwife. Para aki baga, Opo. Ayaw niya magpulis? ayaw. Opo. Lalaki po yan? Eh, bakla, Kaya pala. ayaw siya. Pure din po yun, nakatutubo. Oy, pure talaga sir, yung buhok niya, sobra pa sa akin, yung Kulot. parang kuwan na baga sa, dikit na sa anit ng pan. Ayan mga kayakap, at nakausap natin yung pamilya nila Nanay Rosemary at Tatay Romeo po at si Ate Agwa. Nakausap din po natin. Ayan, nag-aaral po pala siya. Bali, nagbabiyahe ka. Ilang oras yung biyahe? Alam mo? Kung ilang oras? Galing dito, papunta doon. Pag alas 7, makakarating ka doon, alas 11. Haba ng biyahe, 7. 4 na oras. Oo, kung minsan. Kaya pala, nabiyahe ka, linggo din. Kasi kung magbabiyahe ka ng Lunes, di naabot Anong klase mo? Simula umaga hanggang hapon na yan? Ano lang. Dati, umaga. Ngayon, Umaga? Ngayon, na. Hapon. Ano? Uwian, alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi? Ganun para yung doon? Yung pag-aaral nyo. Paano yan? Safe naman yung pag-uwi mo? Lakad ka lang? Hindi, nakasakay din ng tricycle. Pero Binabayaran mo na lang? pagdating sa amin, lakad naman. Malayo? Bundok pa? Hindi. Ano na din? Yung mga Mapapasok lang? kalsada. Dami din tao. Buti safe naman. Wala naman na doon, nagalaw sa inyo? Marami naman kayo naglalakad ng gabi? Sino yung tinutuluyan mo doon na kamag-anak nyo? So, yung asawa dati namin. So bali, yun yung nyo doon, tinitirahan. Wala ang asawa ngayon? Wala. Buti na din sila, tanggap. Opo. Yan, at wala mang magagawa po. Saan ka pinanganak, Ate Agwa? Sa Sa Iloilo na siya pinanganak, Nay? Dito na, sa Santo Domingo? Nabwa. So bali talaga mga kayakap, iba-iba talaga ng lugar sila nanay. Nay? Walang permanente po, sabi nga ni nanay. Basta kung saan po sila abutin ng pagtitinda po ng mga bracelet na ginagawa nila, mga herbal, doon na po sila matutulog mga kayakap, palipas ng gabi. Nay? Minsan kung anong lugar, na lang kami maabutan ng panganak. Opo. Kung halimbawa mga kayakap, buntis daw po, kung saan po sila abutin, doon na lang po mga anak, mga kayakap. Hindi po kayo napunta sa ospital? Ay, dati sir, wala. Wala. Lang po, parang sarili nyo lang po. Oo. Wala namin nakapagpunan ng puso, pagkapupul. Pagka, Talagang po talaga mga kayakap. Sila lang po talaga yung parang gumagawa, parang operation po Nay. And dati daw po, wala po itong bahay. Pagdating nila dito, diyan lang po sila natutulog sa simento po. May dike po ng tulay. Ayan. Mahirap yung buhay, Ate Agwa. Sikapan mo mag-aral kasi yun lang yung maipapamana sa'yo ng magulang mo. Sabi ko galing kay Riyad, ang mana namin ay tingnan mo kami galing, marunong magbasa. Opo.
gusto namin magbasa, hindi kami marunong. Hindi mo naman kinakahiya kung ano yung kinamulatan mo. Ayan, tama yan. Kasi may kanya-kanya kaya tayong diskarte sa buhay. Ikaw na lang kung paano mo yun gagawin na diskarte na yun. Kaya yung payo ko lang sa'yo, mag-aral ka ng mabuti. Hayaan mo yung mga taong nagmamaliit sa inyo, kung ano man yung lahi na meron kayo. Kasi ikaw naman yung gagawa ng pangarap mo, hindi naman sila. Kasi pag magpapa-apekto ka sa ibang tao, magiging talunan, hindi mo maabot yung pangarap mo. Isipin mo palagi si mama mo, si papa mo, na nagtsatsaga para mabuhay kayo. Ang layo ng pinuntahan nila nanay, Bulan, Sorsogon. Ay, ikot-ikot Oo. namin yan. Para magtinda lang ng sabi nga ni tatay, para daw may pambaon kayo. Ano yung masasabi mo kay mama mo? Salamat sa Pag-alaga. Tapos kay papa mo Ayan, nay, tay. May bigay lang kami sa inyo ate kahit simpleng lang handog. Ayan, nay, andito na po. Kaya simple lang, may isda po dito. Oo. Opo. Prituhin na lang kung ano yung nyo. May tinapay, tas bigas po. Oo, salamat. Opo. Itong Ayan nyo na at pag sunerte pa kami lalo, babalik po kami dito. Oo. Sabi nga kahit kunting bagay at least paano makabawas po sa iniisip ko Oo. Yan, dinayo talaga namin sila nanay at tatay dito po sa lugar nila sa Barangay Talinga po. Bayan po ng Huban, Sorsogon. Subali na, nakarating na kami doon sa dulo. Sabi dito pala, yung dito, Barangay Talinga. Oo, nagsabi ba ako sir nga dito kami sa Opo. tulay. Kasi di po talaga namin kabisado mga kayakap yung lugar talaga, lahat ng lugar sa Sorsogon. Di po namin kabisado, kumbaga ginagawa po namin to para makatulong kahit papano. Ayan, nakilala natin sila Nanay Rosemary at Ate Agua, Tatay Romeo. Kaya masaya kami na nakilala namin kayo kahit papano. Punta man kayo dito. Opo. Bakit namin nga daw, parang bahay ng mga inano. Okay lang po yan yung importante, yung nakatira, tao po Oo. Opo. Yung maganda yung makitungo sa kapwa, yun yung importante Di po dito natulo Ay, kung minsan nakatulog man kabayaan ng Binili nyo po ito? Oo, binili namin itong trapal. Nagingi lang ako sa kapitan ito. Sabi ko, palitan ko naman nga. Siray, kung mag-ulan, parang mabasa na kami. Hayaan nyo pag may blessings ulit, punta ulit kami dito. Di naman kayo alis dito, Ay. Opo, matagal-tagal pa. Oo, dito Kasi lang kayo lang dito yung nagtitinda niyan, Kumbaga, walang kakompetensya. wala. Mahirap pag marami. Oo. Yan, ito yung ni nanay. Nga ito, nay. Nga. Saan ka po nakuha niyan? Ako minsan, kapon sa Malganis. Magallanes? Oo. Buyo. Ito may apog, Opo, bunga. Opo. tabako. Yan po yung talaga, parang tradisyon na po, ng mga katutubo po. Ito gali, kung minsan may nangangaranga. Nagnganga ka rin, te? Oo. Sarap. Kung Di minsan, man nakakahilo? Sabi na, pag di sanay kung hindi ka sanay, talagang parang nakainom ka ng isang buti nga gin. Opo. Kaya kami sanay-sanay kami. Opo. Ito nang hanap buhay namin. Nganga, gid. Nakaka-proud lang mga kayakap. Nakaka-proud daw po at may mga katutubong ETA po. May mga kapwa Pilipino po tayo na nagtsatsaga po. Kumbaga patas yung laban nila mga kayakap. Pinagtatapos nila ng pag-aaral yung anak nila para pagdating po ng panahon, mayroon po sila malaman, matuto po magbasa, magsulat at makapagtapos po ng pag-aaral. Nay? Oo. Para sila yung hindi api-apihin Oo, kung minsan gani, sabi ko gani kay Agwa, sabi ko mag-aral kayo. O tingnan mo, maglakad. Sabihan kita ng mga tao, mga agta, mga badyaw, nagahingi-hingi. Sabi ko, kinasimbag ko man sir nga, hindi man kami nagahingi. Kung may ibigay, kunin namin. Kaya kung malaki ang katawan mo, bakit nagahingi-hingi ka sa kapwa mo? Yan lang, nagatinda kami lang ganyan. Iba yung mga katutubong Aita mga kayakap. May sila, may paninindigan po. Kumbaga nagtsatsaga po sila na makaahon din sa buhay. Ayan, Nay. Ate, maraming salamat po Ayan, thank you so much po sa pag-unlock ng pag-share po ng kwento ng buhay nyo.
Buti naabutan natin si Ate Agua at mamaya po ay magbabiyahe na po. mabiyahe na. Papuntang Santo Domingo daw po para mag-aral. Yan, grabing sakripisyo po mga kayakap. At sabi ko nga, pag sunertipat po tayo lalo, babalik at babalik pa po tayo dito. Kahit may kunting bigay lang po at least pa paano makabawas. Ayan. Maraming salamat po mga kayakap. At ako po palang inyong lingkod, Kuya Ken's TV, Kayakap mo sa hirap at ginhawa. At andito po tayo ngayon sa Barangay Talinga po, bayan po ng Huban, Sorsogon. At maraming salamat po sa mga nagpapaabot palagi at sumusuporta, silent and live viewers natin. At kay Manay Tere Anderson, Sir Joseph Dino, Ma'am Samarina, Mama Gijo Official, at sa mga nagpapakulay po, Ma'am Matet at Ma'am Marilyn, Ma'am Rilin Manila. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan. Hanggang dito lang po muna at lagi ko pong sinasabi, tumulong tayo sa iba. Kahit tayo kapos din tulad nila. Po, keep safe and God bless sa ating lahat. Bye-bye po. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng... Sige, iyak mo lang ang bigat na nararamdaman. Asahang may makikinig at may balikat na masasandalan. Para kahit papaano ikaw ay mapangiti sa simpleng paraan. Kanyang mga payo ay nagbibigay lakas para kayanin mo yan. Handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Kahit na gano'n man kalayo kanyang tatawirin, maiabot niya lang ang biyaya. Nalulungkot man may ati dahil ligaya, kumakatok sa bawat